VP Sara tinangka ng ipatiway ng presidente sa araw bago ang kanyang kaarawan. Ating abangan ang buong detalye pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa maiinit na news trends. Isang seryosong balita ang kinumpirma ng mapagkakatiwalaang mga source bago ang mismong kaarawan ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon ng tangkang pagpaslang sa kanya ang itinuturong suspect, isa sa kanyang mga security aide na itinalaga ng Office of the Vice President. Ayon sa ulat, mabilis na nalansang ang tangka bago pa man nagdulot ng mga malaking pinsala. Gayunpaman, ang motibo ng suspect at ang posibleng mas malalim na plano sa likod ng insidente ay patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang detalye ang kampo ni Vice President Duterte upang hindi maapektuhan ang ginagawang investigasyon. Samantala, nitong Sabado ng gabi, ilang taga-suporta ni VP Sara Duterte ang nagtipon sa harap ng Veterans Memorial Medical Center. Nagsindi sila ng kandila at nagdasal. Anila, para sa kanyang kaligtasan at upang panawagan ang pagbabago sa sistema ng pamahalaan. Ayon sa ilan, ang pagtitipon ay simbolo ng kanilang pagkakaisa laban sa anumang banta sa kaligtasan ng Vice Presidente at ng bansa. Habang kumpirmado ang insidente, napansin ng marami ang tila kakulangan ng mainstream media sa pagbibigay pansin dito. Ang isyong ito na may seryosong implikasyon sa seguridad ng isang mataas na opisyal ng bansa ay hindi gaanong napag-uusapan sa mga pangunahing payagan at balita. Sa halip, mas nabibigyan ng diin ang mga kontrobersya na kinakaharap ng tanggapan ng Vice Presidente. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka.
May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, buhaghag na ninyo dihatanan ang gisubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ang ina ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban katulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo, ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blanc nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness.
Kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. 'Di ba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pagmamayari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Sino ang korap?
Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ano ang masasabi nyo tungkol rito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa maiinit na news trends. Maraming salamat sa panunood.